Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto, talagang mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Kumustahin natin itong ICC. Talagang eto ang pag-asa na lang ang ICC para ho sa humihingi ng hustisya ang mga libo-libong biktima. At ICC na rin po ang pag-asa para din tuluyan ng makulong, maaresto itong dating Presidente Digong at siyempre kasama ang kanyang mga kasangkot dito. Naku po, matindi ito. Bibigyan po natin ng linaw, mga kaibigan. Yan at marami pang iba. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna. Shoutout po sa lahat mga kaibigan. At alam kong marami ang nag-aabang dito sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC. Naku po, marami ho ang nagtatanong dahil ngayon po ay buwan na ng July. But bago po natin bigyan ng diin yan, ay kumustahin po muna natin ito, mga kaganapan na before, kung ano ang nangyari na, mga kaibigan, sapagkat ang pag-asa po talaga dito ay ang ICC na lang. Bakit po natin nasabi? Bakit po natalakay natin ito? Mga kaibigan, bibigyan po natin ng kaunting opinion. Ano na po ang nangyari? Ito po ay nagbabalik tanaw tayo ng kaunti. Kaya para na sa ganun po ay mapatunayan natin dito at mabigyan ng idea na talagang wala pong nangyayari sa mga investigasyon na naganap dito sa tinatawag na drug war. Naku po, kaya't ang pag-asa na lang po, ang malaking pag-asa na lang ay itong ICC, mga kaibigan. In relation, bakit po natin natalakay at nabanggit? Tingnan nyo ho, parang ginagawa ho tayong tanga taong bayan. Hindi naman ho tayo nagmamalinis. Katulad itong si Representative Abante, nangako po sila na may patutunguhan ang ika nga po investigasyon diyan sa Kamara tungkol dito sa drug war. Nag-imbita pa sila ng mga resource person. Umiiyak pa nga sa harap nila diyan po sa Kamara dahil isinasalaysay nila ang totoong nangyari, ang madugong sa madugong drug war na biktima ang kanilang kaanak, kaibigan. Ang sagot ni Representative Abante na committee ho ng hearing sa ginaganap diyan sa Kamara, siya po ang chairman, mga kaibigan, ay mananagot kung sino ang dapat panagutin dito. Tandang-tanda ko ho yan, mga kaibigan. Bakit po natin naulitan? Ginagawa ho tayong tanga. Hanggang ngayon po, ano po ba ang nangyari? Muli kong sasabihin, ICC na naman ang pag-asa na natin. Di ba? Ano po ang nangyari? Isa pa. Sila ho ay nagkaroon ng motion na itong si Duterte, si Bato ay ipapatawag diyan sa hearing upang masagot ang anumang katanungan na related sa drug war. Ano po ang nangyari? Wala din pong nangyari. Kaya ang pag-asa na lang po natin ay ICC. Kaya't lagi ko pong sinasabi yan. Talaga. Diba? Ano po ang nangyari? Wala, mga kaibigan, diba? Marami pong investigasyon na tungkol sa drug war. Diyan ngayon ho, sa Kamara, na nga puro pangako na napako, mga kaibigan. At ang sabi pa nga ng mga kaanak ng biktima, sila po ay lumaki ang pag-asa
dahil naimbestigahan ho. Subalit, yung pag-asa po na yan ay nalubog sa katotohanan. Datapwat hindi po yan invento. Nandiyan po, pangitan natin kung kayo po ay updated sa mga nangyayari sa Republika ng Pilipinas tungkol diyan sa issue ng drug war. Wala pong nangyari. Hindi napaharap si Digong. Hindi napaharap si Bato. Hindi nabigyan ng ngipin ang roles diyan sa Senado. I'm very sorry. Ang roles diyan sa Kamara na kapag ang isang tao, kapag ang isang inimbitahan mo, katulad ni Digong, katulad ni Bato na inimbitahan, ay hindi ho sumunod. Alam ko ho, may roles diyan na dadaan sa legal na proseso, mga kaibigan. Pwede mag-issue ng subpoena. After ng subpoena, ayaw din po nila. Pwede mag-issue ng warrant of arrest. Hindi ho nagawa nila sapagkat malalaking tao ito, mga kaibigan. Ano na ang mangyayari? Kaya't nasabi ko po, ICC na lang talaga ang ika nga po'y pag-asa natin. Kaya any reaction, any comment tungkol dito sa ating tinatalakay, naniniwala po ba kayo sa sinasabi ko na walang nangyari dito po sa usapin ng drug war na investigasyon? Kaya sabi ko nga, ICC na lang ang ating pag-asa. Any reaction po diyan kung naniniwala po kayo. Basers man o hindi. Sa akin no, walang problema. Hindi ako magagalit kung ano ang mga opinion din yan. Opinion nyo po diyan. Reaction. Dahil yan po ay nakapublic. Buong puso kung ire-respeto yan. Mga kaibigan, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Kaya't mga kaibigan, marami ho ang nangyari sa loob ng ilang buwan na nagdaan. Maraming mga investigasyon kaugnay dito po sa ICC. Maraming mga pangako ho na mga kaibigan, wag na po tayong umasa. Hindi naman ko kayo bine-brainwash. Sana ho, paano pa magkakaroon ito ng linaw kung mismo ang arkitekto dito na si Digong ay hindi nyo maimbitahan? Paano pa magkakaroon ng linaw kung itong second arkitekto na si Bato hindi nyo mapursigin na imbitahan, hindi nyo mabitbit diyan sa Kamara? Kaya sana ho, i-respeto nyo din ang sinasabi ko na talagang ICC na lang ang paraan natin ang pag-asa upang mapanagot si Digong. Dito lang po sa kaso ng drug war. But mga kaibigan, alam nyo ho, maiba naman tayo dito sa isang kaso na plunder. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, yung mga nagkukomento ho na sinasabi, hindi mapaparusahan dahil ang mga kaso na yan ay na-wash out na noon, hindi nagkaroon po ng ruling sa korte, hindi nagkaroon ng probable cause. Ito na po ang masasabi ko ho noon. Hindi lang po nangyari kay Trillanes yan. Marami po na nagkaso noon kay Duterte. Na-wash out ho. Na-dismiss. Alam niyo kung bakit? Lahat ho ay hawak niya. Sa korte, down to the line, kapulisan, lahat hawak niya. Nandiyan po ang katotohanan kay De Lima. Ganyan po ang nangyari. Biktima ng drug war, nag-file din ng kaso, na-dismiss lahat. Maging sa DOJ, na-dismiss lahat, hawak ni Digong. Maging sa Supreme Court, na-dismiss din, hawak ni Digong. Kaya't wala akong mapuntahan ang mga biktima noon in relation. Kaya ko po nasabi itong kay Trillanes, na kaso noon, na-dismiss din ho. Dahil hawak ni Digong lahat ang galawan sa gobyerno natin nung kanyang administrasyon. Ngayon po, ibahin nyo. Tumitingin po ang ebidensya. Tumitingin sa matibay na ebidensya, datapuat may hawak si Trillanes na matibay na ebidensya dito sa plunder na kaso na walang piyansa. Na yan ho, ay hindi makikialam ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang magsasabi po niyan ay ang matibay na ebidensya kung mayroon o wala, mga kaibigan. So, sana ho, naunawaan niyo ako kung bakit ang lahat ng kaso noon, hindi lang po mga kaso ni Trillanes na pinapal kay Digong ay nadidismiss. Marami ho, dahil ho sa pakikialam ng dating Presidente Digong. That is the public opinion. Punto de vista na mayroon po tayong pinagbabatayan
according sa mga nangyayari before. Mga kaibigan na ito ay natalakay na din sa iba't ibang malalaking stream media. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. ICC ang pag-asa na lang para mabigyan ng hustisya itong ikangapoy biktima ng drug war. Maraming salamat. Bye-bye. Pagpalain po tayo lahat.